Yan, good po sa ating lahat mga kapatid for today's video. Masaya po ako dahil, ayun nga, last video ko po, ipinakita ko po doon na hindi na sana ako magpapalabas uli ng semi-pure. Kaya lang, mayroon pong opportunity na, paano ito ipaliwanag? Para pong may opportunity po talaga na kusa po siyang naramdaman ko. Kaya ito po, ipapakita ko po sa inyo mga kapatid. Nakakatuwa po ito. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go. Let's go. Alay po mga kapatid, ito po yung nangyari po na sinasabi ko sa inyo na parang opportunity po ito. Maganda kasi ito eh. Dati po, yung mga sisiw ko po na napalabas ko po na semi-pure, itong babae na ito, itong broad-breasted na black bronze, ibinangga ko kay Joro, yung hybrid ko po. Kaya ayun, may napalabas na po ako. And then lately, umiitlog na po ito na po yung kumasta, itong si Blackbird. So itong Blackbird na ito mga kapatid, broad-breasted po ito. Yung timbang niya is muntik na siyang umabot ng 17 kilos. Ayun. So nung ongoing na po yung pangingitlog nitong babae na broad-breasted, in-out ko dito sa kulungan ito, yung maliit na kulungan na ito. In-out ko siya, doon ko nilagay sa kabila dyan para matapos na po yung kanyang clock ng pag-itlog. And then, kahapon is natapos na po yung kanyang pangingitlog, yung isang clock niya na ng pangingitlog. Kaya, nilabas ko yung tatlo kong hybrid na inahin dito. Ito, mga tested na po talaga na breeder ito ng aking hybrid kasi ito po yung mga inahin na una ko pong inalagaan. Mahigit sa 1 taon na po ito dito sa akin. Bali, hindi ko kasi napansin na akala ko hindi pa nangingitlog ito kasi itong isa. Ayan, naglugon, nangarol. Tapos yung isang babae kakatapos ng maglugon. Nang tiningnan ko kanina, mayroon pala dyang itlog na ang nangitlog yang kulay white. Ito po yung itlog na 5 piraso. Tapos ito, yung nasa ilalim, pure po yan. Itlog po yan ng pure na broad-breasted at saka Bourbon Red. Hinalo ko na lang kasi pag napisa na, hindi naman sila maghalo-halo dahil may kaibahan naman talaga yung kulay. Liban na lang doon sa mga hybrid. Kasi yung mga hybrid ko po ngayon is ongoing ko pong kinikip andun sa chiller. Mayroon na po siguro doon na mga 50 or 60 piraso. And then, maubin ng Diyos, baka sa January 15 na yon, ilulod ko yun sa incubator ng sabay. Kasi nga, mayroon po tayong target na 50 pieces sa darating na March na mai-deliver. So, ayan, salamat sa Diyos. 5 pieces na semi-pure hybrid na babae, ibinangga kay Blackbird na broad-breasted. Andan sa loob, ipapakita ko sa inyo ngayon. So bali, nanghihinayang ako kasi yung opportunity na ito, kasi nga kung pangkarni lang po yung pag-uusapan natin, mas maganda po talaga yung hybrid. Kasi kung purebred na broad-breasted, may kalakihan po talaga mga kapatid. Biruin nyo, 17 kilos. So, hindi po siya masyadong affordable ng ating masa. Ayan, liban na lang doon sa may mga pera talaga kasi gustong-gusto nila yan. Parang litsong baboy ang laki niyan eh. Kaya lang, sa katagalan ko na po, sa pagbibinta ng pabo is mostly talaga hinahanap is yun pong mga 6 kilos, 4 kilos to 6 kilos. So, patok na patok po talaga yung hybrid. So, ngayon, opportunity na ito eh kasi magpalabas po tayo ng semi-pure. Ayan. Semi-pure, ibangga natin sa hybrid, kagaya nito, hybrid. Itong hybrid na ito, nasa 6 kilos lang ito mahigit eh. Yun. So, may 5 na kasi itlog. Ayun, kinuha ko na. Tapos ngayon, bago ko palang inilagay itong dalawa. Tapos yung tatlo, yung pangatlo na white, itong sinami, na-confirm ko na siya po yung nangitlog kasi siya po yung pumasok dito eh. Ayan, nang inilagay ko siya. So, possible po kahapon nakapag-produce ito ng itlog sa labas. So, kung mapisa man yun, goods kayo, okay kayo. Yung makakuha nun is pabuya na sa kanya yun. Dahil posible po yung makuha niya is semi-pure. So, ayan po mga kapatid. Masaya lang po ako mga kapatid kasi opportunity na ito eh. Ayan. Ang kagandahan kasi kapag ganito na po yung ating inalagaan mga kapatid, tatapatin ko na lamang po kayo. Wala naman po tayong ligoy-ligoy dito eh.
Itong mga brood-breasted mga kapatid, maaari nating ibenta na mura. Maaari nating ibenta ng mahal. Yan po talaga yung reality. Depende po kasi yan sa breeder kung magkano niya i-out. So, kung doon naman po tayo mananatili sa local o yung mostly na kilala talaga is native, ayun, yung native is native price lang po talaga. Liban na lang kung tawag dito, kung mangluloko tayo. Pero kung tapatan po yung pagbibinta natin, yung native is hanggang native price lang talaga. Itong mga may mga lalaking lahi na po, kaya nating ibinta ito ng mahal. Ngunit kung kailangan talaga ng pira, kaya pwede nating ibinta ng mura. Yan po talaga yung reality. So, maganda po mga kapatid ito. Nakakatuwa po. Ayan, so season po talaga ng pangingitlog ng mga pabo mga kapatid sa na obserbaran ko po is last quarter of the year hanggang sa second quarter. Ayan. Pag tungtong ng second quarter, so mostly hindi po sila masyadong nangingitlog mga kapatid. Kaya nga itong mga pabo na ito, itong brood-breasted ko po mga kapatid, umabot po sila ng mga 10 buwan bago ng itlog. Pero may nakausap po ako na may mga brood-breasted po, ayon sa kanila, nangingitlog daw ito ng 7 months pataas. So, ang tansya ko po o observation ko po siguro kaya umabot ito ng mga 10 buwan bago sila nangitlog, 10 to 11 months bago sila nangitlog, dahil po siguro sa season talaga. So, ayun, napansin ko po itong mga inahin na ito, itong mga hybrid, kasagsagan po ng June, July, ayan, May, June, July, ilang piraso lamang o zero nga ako ng season yun eh. Wala pa akong na-produce na sisius nung July. So, yung iba namang mga breeder, may nakapagpalabas po sila. Pero, ayun nga, ang observation ko po is mga ilang-ilang inahin lamang po yung nangingitlog sa ganyang buwan. So, pinaka-season talaga nila last quarter ng taon. Tapos first quarter, ayan. Mula noong October, November, December, ayan. So, ngayon, ongoing, daming itlog. Maging dyan rin sa Bourbon Red. Ganun rin yung na-obserbaran ko. So, ayun, itong sinasabi ko sa inyo is base lamang po ito sa aking obserbasyon. Iwan ko lang. So, marami na pong breeder na nagsasabi na season rin pala yung pabo. Ayun, may season talaga na pinakamalakas. Kasi nga, in-obserbaran ko po, kinikip ko kasi dapat eh. Yung mga sisiw na mapapisa ng June, July, yan, lalo na yung June, July, yan talaga. Nang nagsimula po ako ng native, yan po yung pinakamaganda kasing opportunity na i-keep natin yung sisiw. Kasi pag abot ng December, nasa mga 6 months na po sila o 5 months. So yun nga, ang problema lang sa mga buwan na yan is iilang pirasong sisiw lamang po yung mostly na nag-gathered ko po o na i-keep ko po para panghanda sa darating na December. So ayan po mga kapatid, salamat po sa Diyos dahil ayan, kung sakali man may bahagi po tayo sa ating mga kababayan na makapagpalabas po tayo ng semi-pure. So tatlo po itong hybrid na nilagay ko dito, yung babae na ongoing pong nangingitlog. So ayun, tapos ito, tapos na kasi itong clock niya eh. Matakaw talaga itong brood-breasted, kain ng kain eh. Kain ng kain. Ayan, si Blackbird. Ayan, Blackbird po yung kanyang pangalan. Bala ko sana ilalagay, pero itutuloy ko pa rin. Yung isa ko pong White Nicholas, ibabangga ko dito para makapagpalabas ako ng kakaibang kulay. Kasi may nakikita ko pintik-pintik na kulay. So, malaki naman itong Blackbird na ito eh. 16 kilos mahigit. Bata pa ito. Kasi simula pa lang kasi itong kumasta eh. Nung nakaraang buwan nga, hindi pa ito marunong kumasta. Talagang nalalaglag. Kahit nalalaglag sa lupa, kiyod ng kiyod pa rin eh. Aba, pakitang gilas. Aba. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta, panunood. At ayan, kahit anong mangyari, tuloy po tayo mga kapatid, sa awa tulong ng Diyos. Ayan, ituloy din itong ating pagpapabo. Ayan, lalo na ngayon may mga materialist na po akong kumbaga mapagpipilian kung ano po yung aking ibabangga o ano po yung aking ilalabas. Pero ganun pa man, ang pinaka main target ko po talaga is yun pong makapag-produce ng pang me type talaga. Ayan, yung kahit 5 months old pa lang is umaabot na po ng 5
to 6 to 7 kilos. And 5, 6, 7 kilos. 4, 5. Ayan talaga yung target. Kasi nga, yun po yung pinakapatok talaga na timbang. Pero, ayan, tuloy-tuloy po. Dito na lang mga kapatid, lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng mas. See you on my next vlog. Bye-bye.